Magandang araw, mga kapamilya sa mundo ng showbiz at pelikula. Isa na namang napakabigat na balita mula sa larangan ng pelikulang Pilipino ang hatid namin sa inyo ngayon. Ang Sinag Maynila Film Festival, na co-founded ng Solar Entertainment President na si Wilson Taing at International Award-winning Director na si Brillante Mendoza, ay muling nagbukas ng entablado para sa mga malikhaing Pilipino at ngayong taon. Record-breaking ang kanilang natanggap na entries. Isipin nyo ito, mahigit 300 pelikula ang ipinadala, isang napakalaking pag-akyat mula sa 200 plus entries noong nakaraang taon. Ibig sabihin lang nito, mas buhay na buhay ang industriya ng indie films sa bansa, at mas maraming kabataan at estudyante ang pumapasok sa larangan ng filmmaking kaysa sa mga tradisyonal na kurso tulad ng engineering. Ayon pa mismo kay Taing, nakita namin napakadami estudyante, filmmaking pinipili. At totoo nga, dahil ilan sa mga kilalang pangalan ngayon, gaya ni Zig Dulay, ay nagsimula rin sa Sinag Maynila. Ngayon, mula sa napakaraming entries, 5 full-length films lang ang nakapasok bilang opisyal na finalists. Pinakamalaking highlight dito ang bagong obra ni Joel Lamangan na pinamagatang Madawag ang Landas Patungong Pag-asa. Bida rito si Rita Daniela, Jack Roberto, at Albi Casino, kasama pa si Cesar Montano at Athe de Guzman. Ang kwento, isang teacher na nagsusumikap kumbinsihin ang mga batang ayaw ng mag-aral matapos ang kaguluhan sa kanilang bayan dahil sa labanan ng militar at rebelde. Isang kwento ng sakripisyo, tapang, at paniniwala sa edukasyon. Kasama rin sa official lineup ang canned ni Kevin Pison Peamonte, Altar Boy ni Serville Poblit, Jeongbu ni Topek Lee, at Zelda Tres ni E. San Pedro. Hindi lang iyan, dahil mayroon ding curated documentaries at short films mula sa parehong open call at student filmmakers, mahaba at makulay ang listahan ng mga ito. Mula sa makabagbag damdaming mga bayaning Aita hanggang sa experimental shorts na Lip the Rienay Assassin at Ang Dadyasang Suba. Tunay na iba't ibang mukha ng Pilipinong karanasan ang makikita rito. Isa pang mahalagang anunsyo mula sa festival, ngayong taon, 250 na lang ang ticket price. Sabi nga ni Direk Joel Lamangan, panahon na talaga para ibaba ang presyo. Dati mura ang scene pero ngayon, isa na sa pinakamahal. Kaya para sa mga mahilig sa pelikula, malaking oportunidad ito para makapanood ng dekalidad na Filipino films nang hindi mabigat sa bulsa. Kung susumahin, makikita natin na ang Sinag Maynila ay hindi lang basta film festival. Isa itong makabagong tahanan ng mga kwentong Pilipino, mga kwentong mula sa ating mga komunidad, karanasan, at pangarap. At gaya ng sinabi mismo ni Mendoza, we are thrilled to continue our advocacy for Sign Local, Pang-International. Mga ka-Manila Filipino, napakaganda ng direksyong tinatahak ng Sinag Maynila 2025. Isang patunay na sa kabila ng mga hamon, patuloy na umaangat at kumikislap ang sining ng pelikulang Pilipino. Kaya huwag palampasin ang festival mula Setyembre 24 hanggang 30 sa piling sinehan. Ikaw ba, suportado mo rin ba ang scene lokal? Alin sa mga pelikulang ito ang gusto mong mapanood? I-comment nyo na ang inyong saloobin sa ibaba at huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe para lagi kayong updated sa pinakabagong balita sa showbiz at pelikula.